Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong ikalabing-dalawa ng Pebrero taong 2021. Biyernes po ngayon. At ngayon ay, ano bang tawag doon? How do you read that in Chinese? Ano yun? Hong Ke Patchoy ba yun? Happy New Year! Happy Chinese New Year sa inyong lahat. Kong Hei Fat Choy. Fat ha? Mataba. Marami yung diriwa ngayon. Ngayon daw po ay Year of the Metal. Kaya tayo na-operahan dahil sa metal eh. Merong metal dun sa aking loob ng gums for many years. Kaya pala infected yung gums ko. Palagi tayo antibiotics. So they had to remove that and it took 7 hours and a half to do it. Year of the Metal. Kailangan pala may mga suot tayong metal. Oh, by the way, tayo po meron na namang nasalanta sa ating mga kasamang public servants. Pero bago yan, paalalanan muna natin kayo na kayo'y magsuot ng inyong mga face mask and face shield. At palagi po kayong mag-o-observe ng social distance of 2 meters and palagi kayong maghugas ng inyong mga kamay for 20 seconds thoroughly and frequently. And of course, the usual reminder of improving on your immune system, strengthening it by having a healthy body, sound mind, which means you have to eat only nutritious food. Yun lang yung mga magbibigay ng kalusugan, pampalakas sa atin. Hindi yung nagbibigay sa atin ng sakit ng diabetes, ng sakit sa puso, alta presyon. So, kung maaari lang, kumain tayo ng maraming gulay, seafoods, minom tayo ng maraming tubig, mag-vitamina pa tayo. Mag-ehersisyo, matulog ng tamang oras at tamang bilang. Sigurado, lalakas tayo. O, balikan po natin yung isa na namang nasalantang public servant. Bali ba kahapon iba ang balitang nakarating sa amin, si Jojo Garcia namatay, kaya siya kaming lahat nila, Senador Bongo. Yung pala, Garcia ang apelyido. Kasi si Jojo Garcia yun yung MMDA General Manager. Ito pala, General Manager ng MRT3 ng DOTR. At ang pangalan niya po ay si Rodolfo Garcia. So makabilang buhay po siya. Hindi natin alam kung anong dahilan, pero last month daw siya ay na-ICU dahil nagka-COVID. Hindi natin malaman kung tuloy-tuluyan na siyang yun ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. So tayo po ay nakikiramay sa pamilya ni GM Rodolfo Garcia. At kinikilala po ng ating pamahalaan ang kanyang pagbabahagi ng kanyang karunungan at kagalingan at ang kanyang liderato sa pagpapatakbo ng MRT3. Dumadami yung ating bilang ng nasasalanta sa COVID-19 sa ating mga frontliners sa ating pamahalaan. Kaya nga palagi tayong nagpapaalala po sa inyo, si Presidente Duterte, ganun din. Secretary Duque, Secretary Charlie Galvez, palagi talagang kailangan tayo maging maingat at tayo ay always observing the minimum health protocols. Tayo, nagpa-swab test tayo. Dahil lumipad tayo sa lawag kahapon. So, immediately naman tayo ay negative. Medyo pinakabahan pa ako ng dibdib itong aking doktor na si Angelo.
Kasi doon po sa kanilang ospital, UARM, nandun yata siya sa emergency room. Para naman daw yung nagpakonsulta parang ordinaryong sakit. Biro yung, siyempre hindi siya naka PPE, na pagsabihan nga natin, kahit na ano, lagi ka naka PPE. Pala positive. Sus Mario Joseph, o di kinabahan kami nga, nagpasa. Buti naman kaninang umaga dumating yung test niya, negative. Sabi na, kaya yung mga doktor, nako, huwag mo kayong maging complacent. Basta kayo nasa loob ng ospital, PPE lahat. Kung yung nagkukondak ng swab test, naka-PPE, halos di mo makita yung buong katawan nila, nakakatakip yung pang mga doktor. Sundin nyo lang yun, para hindi na tayo nangangamba. My goodness, meron na naman palang namatay, kaibigan natin to, lalo na yung anak nito, kaibigan natin, kasama lang natin to. Namatay na pala si tele-evangelist, ang founder po ng Ang Dating Daan, na si Brother Eli Soriano. Kailan ba natin huli ito nakita sa television? Parang last week nung nadaanan ko siya. Yun po siya ang nagpundar ng Members of Church of God International. Siya po'y 7 taong gulang at 30 taon. Nagpalabas po ng isang pahayag ang simbahang Members Church of God International. Sabi po nila isang malaking kalungkutan at ang kanilang pagtitiwala sa dakilang may kapal na pinapahayag nila ang pagpanaw ng kanilang minamahal na nag-iisang Brother Eliseo Eli Soriano, isang matapat na hatid ng salita ng Diyos, isang kapatid, isang ama, at isang lolo sa marami. Sabi po ng MCGI. So nakikiramay po tayo sa mga anak ni Brother Eli na isa sa kanila ay kaibigan natin. Ito pong si Brother Eli Soriano ay binyagan dito po sa Church of God in Jesus Christ, Pillar and Support of the Truth noong 1964 na dating pinangungunahan ni Brother Nicolas Perez. At siya po ang nag-take over ng leadership noong 1977 at pinangalanan niya na nga ito ng MCGI noong 1980. At ito rin po yung nagpundar nung Ang Dating Daan, isang programa sa radyo kung saan siya po ay naghatid ng magandang balita ng gospel. At ito nga ay naging television show pa ito, Ang Dating Daan, Ang Tamang Daan. Di ba, naging ano pa ito, mga biro-biro niya, yung kanyang mga critics, ang maling daan daw, kung ano-ano. Mga Pilipino, magaling dyan sa kalokohan. Iba naman, nagpapatawa lang. Pero kung minsan yung pagpapatawa, nakakasakit din, hindi po ba? So nakikiramay po tayo kay Brother Eli Soriano. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa at ang liwanag na nanggagaling sa itaas ay palagi ang nasa kanya. Samantala, natatandaan po ninyo yung kontrobersya dun sa Motor Vehicle Inspection System. Dahil may bago na namang pakulo itong ano ba ito? LTFRB o LTO. Dahil meron na ngang ano ba yun? Test sa smoke. Meron pa silang bago para sa roadworthiness. Dahil meron na tayong emission test, di ba? Tapos meron pa, mamimili pa kayo. Mahal-mahal pa. O, madalit sabi, umani na naman ito ng kontrobersya, kaya nabanata na naman.
Okay, pumasok. Pati si Presidente, alam nyo, dapat itong mga ganito, hindi na dapat ito pinapasukan ni Presidente. Dapat yung mga naririyan sa LTFRB, LTO, o Department of Transportation, dapat bago kayo maglabas naman kasi pag-aaralan nyo. Secretary Art, mukhang you're losing your, anong tawag doon? Kaya pala hindi ka na nakaka-return ng call. Mukhang dinadagsa ka na ng problema ng mga bata mo dyan. Ayusin mo. Nakakaladkad tuloy yung ating mga ang presidente dito. Itong mga ganito, hindi na ito dapat nakakaabot sa palasyo. Dapat sa level pa lang ni Secretary Tugade, tapos na ito. Hindi na ito umaabot. Hindi ko naman kasi maintindihan bakit dagdag pa kayo ng dagdag. May pandemya na nga. Tuloy pati si Senador Bongo, nanawagan din sa inyo, huwag natin pahirapan ang mga kababayan natin. Meron ka na emission test, meron ka pang roadworthiness, tapos mahal pa. Buti sana kung kadali-dali mga inspeksyon, abutin ka ng siyam-siyam. Talagang kumbaga, pabigat. Kaya kita mo pati Senado, gusto nilang imbestigahan. At nagrekomenda na sila ng pansamantalang suspension ng operation ng Private Motor Vehicles Inspection Centers. Ay, nako, talaga naman. Anyway, sabi naman ng LTO, hindi naman daw mandatory. Hindi mandatory kasi napagsabihan na kayo. Talaga naman, pati kayo nagiging pasaway. Huwag kayong gagaya sa oposisyon. Ano pa sabi? Ito si Galvante. Hindi ko malaman kung saan lupalop ka naman nanggaling dahil binabanatan ka sa social media. Marami nagpadala sa atin yung radio interview mo, kung anong interview yun, kung sa Senate hearing ba yun o whatever. Mali-mali ang mga sagot mo. Pinagtatawanan ka na, nilalait ka patuloy. Di syempre, damay na naman ang pamahalaan sa'yo. Saan ka ba galing? Asik Galvante. Sus Maria Josep, itong LTO chip, saan mo ba kinuha ito? Pwede ba ayusin niyo? You better shape up or ship out. Dadagdag pa kayo sa problema ng presidente. Sus Maria Josep talaga. Sec Artugade, do something. Sa level mo, dapat nga, hindi na nakarating yan. Diyan lang yan sa mga ibaba mo. Pero makakarating pa sa palasyo yan. Problema nga. Ay. Alam niyo ba kung bakit? Biro mo, yung emission test, mura lang yun. Mga 600 lang yata yun. Pero yung roadworthiness inspection na pinapatupad nila, 1,500 to 1,800. Pero nung nagkaroon ng uproar, bababaan na nila ng 600. Pero yung sa mga motorsiklo at sa mga jeepney, mas maliit, 500 pesos saka 300 pesos. Teka muna, tayo'y magpapahinga muna ng konti, uminom tayo ng mainit na tubig para sa ating lalamunan. We'll get back to you. Alam po na ba ninyo itong DICT ni Secretary Gregorio Greg Onasan? Meron silang binabalita na magpo-provide sila ng libreng Wi-Fi doon sa Mindanao. Para nga naman magkaroon ng internet connectivity doon sa mga geographically isolated na lugar at disadvantaged na area sa Pilipinas.
Kaya yung itong Department of Information and Communications Technology or DICT, magdi-deploy po sila ng libreng Wi-Fi sites at mga very small aperture terminal o VSAT facilities doon po sa mga remote islands dyan sa Mindanao ngayong darating na buwan. At sabi po ni Secretary Greg Onasan, palalakasin niya ang rollout ng free Wi-Fi doon sa mga nabanggit nating lugar para merong mga pagkakataon naman itong ating mga kababayang Pilipino na maka-adapt sa bago nating kalakaran. At sa ngayon naman sa Mindanao, chairman natin si Manny Piñol, yung pong mga naninirahan dyan sa lugar ng Mindanao, kailangan daw pumunta sa higher elevations para lang makakuha ng signal. Pero, pag pumasok na itong binabanggit ni Secretary Greg Onasan ng free Wi-Fi, yung mga sites, maglalagay sila, hindi na kailangan. Hindi na sila ma-isolate. Magiging bahagi na sila ng ating lipunan. Samantala, yung pong Malacanang is calling out for a food security summit. Karoon ba ng meeting sa pagitan ng mga LGUs at yung pribadong sektor upang mapag-usapan yung mga pangkasalukuyang issue na naapektuhan ng agrikultura at ang ating pangingisda. Nilalayon po nitong Food Security Summit na pag-usapan, hanapan ng mga mehora, mga programa na nakakaapekto sa ating agricultural sector. Lalo na yung pagtaas po ng bili ng karne. Pati na yung pagbagsak ng presyo ng ating farm gate palay. Pati na yung pagdating nitong African swine fever among others. At ito pong summit also aims to develop a national food security plan para magkaroon tayo ng food security. At para naman yung ating mga magsasaka at mga mangingisda, maging prosperous naman. At yung ating mga consumers, mapanatili yung kanilang pamimili sapagkat merong tuloy-tuloy na pagdating ng mga bilihin. At para hindi naman maantala yung pagdadala nitong mga commodities at ma-stabilize natin yung presyo. Sa ngayon po kay Secretary Dar naman, nung matapos daw po yung pork holiday, hindi po ba nagkaroon tayo ng pork holiday? Ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng cap, price cap sa mga presyo ng karne. Nag-usap-usap itong sila Secretary Ramon Lopez, MMDA Chair Ben Harabalos, si Quezon City Mayor Belmonte, pati na si Mandaluyong City Mayor Menci Abalos. In-inspection po nila yung mga karnihan dyan sa Commonwealth Market sa Quezon City, pati dyan sa SM Hypermart sa Mandaluyong. Kung saan yung price cap, nag-comply sila. Kasi yung mga iba, ang ginawa, hindi na sila nagbenta. Malulugi daw sila. And despite some vendors and traders going up or going on a pork holiday, kahit na nga hindi nagbenta yung mga iba, nakita rin po nila, yung negosyo naman is picking up in the National Capital Region with initial hog deliveries mula sa Mindanao, pati sa Visayas at sa Luzon. Kaya nagkaroon ng mga supply ng karne at manok. At pinatupad na nga yung prices ng mga ito. At base daw po sa initial outcome ng mga ginawa nilang intervention, sa tulong na rin ng pribadong sektor, sabi po ni Secretary William Dar, they were able to hurdle
yung pong artificial na shortage na gustong gawan nitong mga detractors. Kasama ng mga unscrupulous. Kaya napasalamatan po ni Secretary Dar si Presidente Ramon Ang ng San Miguel Corporation sapagkat sinuportahan daw yung kanilang cause. At he set up the wholesale prices of their pork and chicken products for wet market least cost. Binawasan yung costing para yung distributors and resellers magkaroon pa rin ng profit o tubo. At nakikita po ni Secretary Dar na magkakaroon ng smooth implementation ng price ceiling on pork and poultry products. Kahit pa nga meron pa ring banta ng tinatawag na pork holiday. O gaya po ng nabanggit natin sa inyo kahapon, nagpunta kami ni Secretary Mike Dino, sumama po kami kay Senador Bongo upang ilunsad yung 101st Malasakit Center sa Lawag. At dun pa inilagay sa ating kaibigan matalik, matagal nating kilalang si Manong Roque Ablan Jr. na naging kongresista, naging gobernador, at matagal na nanungkulan sa ating bansa. Naging ano pa ito kung hindi tayo nagkakamali, chairman ng kongreso sa paglaban sa illegal na droga. At maganda nga po yung paglulunsad, nandun lahat yung mga mayors. Nakilala pa nga natin yung kapatid ni Secretary Roy Cimatu. Si Mayor Cimatu ng, saan ba siya? Bangi, Ilocos Norte. Dalawa lang pala sila magkapatid. Maraming mga mayors doon Of course, we met also Mayor Michael Keon at si Governor Matthew Marcos Manotoc, itong anak ni Senadora Amy Marcos. Na-meet din natin yung Vice Governor na daughter-in-law naman ni Dr. Pacifico and Lloyd Marcos. At siyempre, tuwan-tuwa sila. Si dating Senador Bongbong Marcos, nagtalumpati rin doon. At pinasalamatan ng gusto si Senador Bongo dahil sa kanyang inisyatibo sa pagtatayo nitong one-stop shop Malasakit Center para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong sa medikal, pati na sa pinansyal. At in-announce nga po ni Senador Bongo doon na meron siyang dalang 5 milyong piso. Nakita natin yung cheque. At ito'y binigay kay Ilocos Norte Governor Matthew Joseph Manotoc. Anak ko ito ni Tommy Manotoc. Matatandaan niyo yung basketball coach at golfer na si Tommy. Anak niya ho ito kay Amy Marcos. Natutuwa naman tayo kasi panahon nung EDSA Revolution, hindi pa ito pinanganganak Ngayon, gobernador na ng Ilocos Norte. Sabi ni Doktora, sinabi mo na hindi pa pinanganganak yung iba paslit. Hindi alam na nila kung ilang taong ka. Hindi ako. Mukhang ano pa lang ako noon. Graduate pa lang ako sa elementary noon. Tawanan kami. Anyway, maliban po dun sa 5 million, merong pang 10 milyon na nakalaan dun naman sa kanyang office budget, si Senador Bongo. Kaya, maniwala kayo, tuwan-tuwa mga Ilocano.
yung mga kababayan nating Ilocano, dahil Ilocano rin ang inyong lingkod kalahating Ilocano, kalahating Bicolano. But most of my growing years, Manila, Manileño. At nung nandun po kami, ang daming mga tricycle drivers na ron, may mga kalesa owners na nandun din, mga karitela. At siyempre, nag-distribute ng mga grocery pack, vitamins, face mask, face shields. Kaya ikikwento natin sa iba pa nating bukas. Ikwento natin yung biyahe natin doon. Marami tayong ikwento tungkol niyan bukas. Puntahan na po natin itong mga kritiko natin, mga nandyan, yung mga kolumnista, yung mahuhusay din ng mga ito yung mga tinatawag na armchair general, analyzing from where they sit. Itong si Maricho, kabigyan natin si Maricho Villanueva. Sinasabi niya naman na yun daw, bakuna ng Sputnik 5 sa Russia, meron ng darating para doon sa 12 bansa at nginalanan niya. Pero sabi niya, hindi tayo kasama. Bakit daw tayo hindi kasama? Naaalala niya rin si Presidente Duterte noon, sinasabi noon na dahil sa kanyang pagkaibigan kay Russian President Vladimir Putin at kay Presidente ng Chinang si Xi, bibigyan ng prioridad ng Pilipinas doon sa mga bakuna na ginagawa sa kanila. Kumbaga, parang ang puto niya, ano nangyari doon? Ikaw naman, Maricho, alam mo, hindi naman ganun kasimple yun. Meron din siyempre mga proseso yan. Kayo naman gusto nyo, porket kaibigan, darating kagad ng bakuna. Unang-una, siyempre unahin muna nila yung kanilang mga sarili doon, sa Russia, sa China. They will have to give priority to their own countrymen. And then after that, yung mga, siyempre, mag-uunahan din na hihingi sa kanila dahil kulang ang supply ng bakuna. Tayo naman, hindi naman basta natin tatanggapin. Siyempre, dadaan din sa ating pagsusuri. Meron din tayong food drug office kung saan titignan natin kung ano ba itong mga bakunang darating na ito. Ito ba okay? Meron ba itong mga adverse effects? Ano ba ang effectiveness nito? Efficacy nito? Ilang porsyento ba? Siyempre, dadaan ho lahat yan. Yun nga yung sa COVAX facility. Ngayon, meron na naman tayong naririnig. Akala ba namin darating yan ng February 15? Bakit parang, ito si Lacson, meron na naman tweet. Parang sabi, yan, wala na naman nangyari. Hindi naman Jesus Maria, kayo naman masyado kayong hot kasi. Pinaliliwanag na nga ni Secretary Charlie Galvez. Hindi naman kasi unang-una, yung COVAX facility, meron din sila mga requirements. Like yung indemnity clause. Kailangan daw may indemnity para pag may mga adverse effects, kailangan tayong gagastos. Doon lang ako nagtataka. Akala ko all the while, yung indemnity clause, dapat manggagaling yun sa pharmaceutical. Kung baga, they will guarantee to us, yan, okay yan sa aming bakuna ha. Pag medyo may mga adverse effects yan, we are bound na kami mag-indemnify sa mga masasalanta o magkakaroon ng mga kailangang pagpapagamot. Ordinary, ganyan dapat usapan, pero baliktad pala. Ang indemnity clause, tayo ang magbibigay. Kung hindi sila papayag. At sabi ni Charlie Galvez, kasi nga, bakit ngayon lang natin yan? Ba't di natin na anticipate yan? Sabi naman siya, hindi, nananawagan na ako na kailangan meron tayong indemnity law. Ang Kongreso naman yun. Apart from that, sabi niya, yun ang mga requirements na yun, yung mga documentation na yun, hindi naman sa atin ang gagaling. Siyempre, manggagaling ho yun doon sa pharmaceutical company. They will impose certain terms and conditions. Ganun din yung COVAX facility.
O kaya, kung baga, hindi porket nasabing on this day, sa bagay, yun din naman problema kasi. Kaya next time, wag na tayo magbibigay ng date. Kasi pag nabigay ka ng date, nako, they will pounce on you. Itong mga kritiko, sabi mo, ganito, hindi naman dumating. Kaya sabihin mo na lang, soon. Kung baga yung kata, how soon the flame of love can die. O, di ba? Huwag tayo magbigay kasi, sabi nga ni Secretary Galvez, doon sa tweet ni Lacson, hindi naman mawawala yung 40 million something doses ba yun? Maantala lang siguro. Instead na February 15, after week after, darating na yan. Ay, nako. Talagang sala sa lamig, sala sa init eh. Pag nandiyan ka talaga sa gobyerno, hahanapan ka talaga ng puwang para ikaw ay makriticize. Kagaling-galing talaga mag-criticize. Palibasa, hindi sila nakaupo. I wonder kung sila nakaupo, how they will fare. Kaya kayo hinay lang. Relax. Stay cool. Kailangan bago tayo magsalita, tingnan muna natin. Tanungin muna natin. Siguro, mag-research tayo. Hindi po ba? Konting pahinga muna ho tayo. Babalikan natin po kayo. Siya nga pala, may nagpakilala sa akin, anak ba ni yun? Kaninong anak yon? Kaibigan mo raw siya, mahaba buhok, matangkad. Anak ni Marcos ba? Anak ni Chef, anak ni Ivy. Sino ba yon? Ang pangal... Chef Mike. Mike, hindi si Borgie yon. Mas bata kay Matthew. Sino bang nanay ni Borgie? Si Chef Mike, si Tommy Manotok yun. Tatlo sila. So, Manotok yung tatlong yon? Yes, sir. Nakatatlo pala siya. Bakit hindi ka mukha yata ni Manotok yung mga yon? Hindi nga, sir. Baka ka ako nasingitan Oo nga, sir. Kasi tinitingnan ko, sabi ko, malayong mukha, wala akong makitang Manotok dito. Hindi kagaya ni P1. Si P1 yung anak niyang sa ABS-CBN kamukha ng tatay. Pero itong tatlo, wala akong makitang. No, Mas segmented pa tayo. Nada 3, sige. Alam po ninyo, itong ating bansa, it's aiming to complete yung pong COVID-19 programa natin sa vaccination. Hopefully by 2023. At naalala ko naman, meron na naman nagki-question dito. Bakit daw 2023? Sino ba yung nagki-question dito? Parang, si BP Lenny, ikaw na naman pala. Sabi daw ni BP Lenny, naku, alarming yung target ng gobyerno. Bakit naman 2023, parang ang layo naman yan? Yung target deadline ng immunity, dapat mas earlier than 2023. Nakakapag-alala naman daw yun. Ang daming naghihirap sa mga Pilipino. Alam mo, BP Lenny, yan na nga ba sinasabi ko kasi, huwag ka na kasi makikinig dyan sa mga tagapayo mo. Alam mo, kung ikaw lang, sa tingin ko, kung ikaw lang magdidesisyon on your own, you have common sense naman bakit naman, ano namang masama kung 2023? Unang-una, ang dami-dami nating babakunahan 70 million ang target mo. Akala mo ba madaling magbakuna? Ang problema nga natin, ayaw pa magpabakuna ang kalahating
ng populasyon natin. Yun lang, yun lang. We even have to hurdle with that situation first. Baka dun pa lang, mahirapan na nga tayong umusod eh. Bakit ba naman kayo, bakit di ka na lang kayo mag-antay? Hayaan niyo yung mga ninobra ni Presidente dahil talaga namang buong-buo ang kanilang kalooban sa pag-aayos nitong programa sa bakuna. Okay lang yan 2023. Ano ba naman yung a year after this, meron na tayong 70 million na bakunahan. Aba, sa totoo lang, 70 million? I cannot even imagine we can inoculate 70 million in 2 years. O sa isang buwan ba, ilan ba babakunahan mo? Hindi ganun kadali yun, hindi ganun kasimple yun. Doon nga sa ibang bansa, kita mo hanggang ngayon ang Amerika, ilan pa lang eh. Samantalang sila ng pinakamayaman sa buong mundo, kumpleto sila. Wala, technology-wise, wala tayong laban, pero hirap din sila. Kaya, please lang, kayo namang mga, hindi natin tinatanggal yung inyong mga pag-criticize, basta nasa tama. Pero, as I always say, stay cool muna kayo. Yun nga palang FDA, inaprubahan na yung compassionate, tawag nila doon, compassionate use ng 10,000 dosage ng COVID-19 vaccine mula naman sa China, yung pong Sinopharm. Di ba? Tatandaan nyo, ito yata ang ginamit ng mga PSG. At ito'y binigyan po nila ng approval para sa PSG. Tinatanong naman, bakit naman Sinopharm? Bakit ba? Kayo naman. Hindi ba yung nagpapabakuna, mamimili sila kung anong gusto nila. Hindi naman natin mapipilit kung ayaw nila. Pati ba naman yun, tatanungin nyo ba, bakit yan? Yun ang gusto namin eh. Kung yun namang, kasi natatandaan nyo, nagpabakuna na yung mga yan, di ba? Earlier. O ilang buwan na ba yun? Baka naman during that span of time, nakita na nila ang epekto. Baka okay. Baka yung mga nabakunahan either walang nagkasakit ng COVID o baka kung meron man, baka ilan lang. Madalit sabi, maganda ang resulta sa kanila. O since nasubukan nila, edi Sinopharm kami. Ganun lang ho kasimple yun. Kaya binibigyan ho ng FDA ng use, compassionate use ang tawag nila. Pero, hindi pa pwedeng gamitin ho yung yung Sinopharm without emergency use approval. Kailangan meron ka munang compassionate use permit. Walang katapusan yung issue ng bakuna, no? Parang salap na natutuwa tayo na meron na tayong bakuna. Meron mo 1 taon tayo naghihintay ng bakuna. Yun naman mga pharmaceutical companies, hindi rin magkanda o gaga, research nila, minadali nila, without of course sacrificing yung mga dapat nilang daanan. Kaya, dati puring-puri ang Pfizer sa Moderna. Pero nung lumabas yung mga adverse effects ng Pfizer saan ba lugar yun? Sa isang bansa. Parang lumalabas, parang maganda na daw itong Sinovac. Ang dami, dito lang sa Asia, ang daming kumukuha ng Sinovac. Dito naman sa ating bansa, dahil Chinese, o yung mga kritiko naman, bakit na naman Chinese yan? Siguro meron naman mga under the table deals dyan. Siguro meron naman konsiderasyon dyan. Yan. Yan ang maririnig niya. Ay, nako. Anyway, yun namang DOJ natin, si Secretary Maynard Guevara. Sabi niya, itutuloy ng NBI yung
kanilang investigasyon doon sa mga unrehistrado, hindi registered ng mga bakuna, kahit na nga inaprubahan na ng FDA yung Sinopharm. Basta tuloy pa rin. Siyempre, alam niyo naman, maraming mga scoundrels, maraming magpapapasok dito ng bakuna, yung pala hindi man totoo, fake. Kung totoo man, hindi dumaraan sa FDA at binibenta nila. O hindi po ba? O kaya, yung NBI po natin, iimbestigahan yon. At yun naman daw, paggamit, or rather pag-approve ng compassionate use ng Sinopharm. Sabi naman ng FDA Director General na si Eric Domingo, hindi naman daw ibig sabihin, ligtas na ang PSG kung anumang posibleng pananagutan nito dahil sa kanilang pag-amin na binakunahan nila yung mga sarili nila ng hindi rehistradong bakuna. O ano pa? Ano pa bang pag-uusapan natin? Parang nakakasawa na itong bakuna, purong bakuna. O, ito namang itong NUJP. Nako, ito yata yung ako nung na-appoint akong spokesperson. Unang upo ni Presidente, itong bumira sa akin, NUJP, bakit daw ako gagawing spokesman ni Presidente? Nag-abogado raw ako sa isang kaso. Doon sa yung massacre, Maguindanao. Kaya itong National Union of Journalists in the Philippines, I remember NUJP ang nagpayag ng mga kontra sa atin. Kaya si Presidente, sabi sa atin sabi niya, baka madami yung pamilya mo rito. Sabi niya, anyway, ikaw naman talaga ang aking original choice na Chief Presidential Legal Counsel. Doon ka na lang. Okay naman. Ako naman kahit na pwede sa akin walang problema. But after 2 years yata, nilagay naman ako doon uli. Anyway, sabi na naman itong NUJP, magpapasalamat daw sila, tang-in-cheek, may sarcasm, kay Presidente Duterte. Dahil pinatunayan daw na tama sila. Kasi daw, palagi na lang sinasabi na yung pagsasarado ng ABS-CBN, ito'y pakihiganting personal lamang ni Presidente at katulong naman daw dito yung Kongreso. Bakit naman daw? Kung hindi daw totoo yun, bakit sinasabi niya na hindi niya pa ipapa-operate, di siya papayag kung bigyan man ng Kongreso ng prangkisa? Yan ang tanong niya. Ay, hindi ba pinaliwanag na nga na merong utang ng buwis? Alam nyo, kahapon, di ba kasama natin si Senator Bongo? So sabi ko, pwede niyo ba akong bigyan ng mga dokumento tungkol doon para mapag-aralan ko at mabahagi ko sa ating mga tagapakinig kung ano talaga ang utang ng ABS-CBN. In fairness din, para malaman natin ano ba talaga, saan nanggagaling ito. So kanina pinadalan tayo pero hindi ko pa nababasa, so siguro I'll discuss it either tomorrow or sa Monday para malaman natin kung ano ba talaga itong ibinigay na sa ombudsman regarding sa mga unpaid taxes ng ABS-CBN. Kaya kayong dalawa, Agot, Isidro, o tsaka ito namang batang-batang kababayan natin si Enchung D, na nagbigay na naman ng kanilang mga pahayag. Dismayado raw sila. Bakit naman daw itong si Presidente sasabihin na hindi niya papayagan na mag-operate kahit na may prangkisa? Mahilig din itong dalawang itong pumasok. Ano ba kayo? Tatakbo ba kayo Takbo ba kayo ng congressman? Takbo ba kayo ng konsehal o barangay kapitan? Hindi niyo pa nga alam kung anong punot dulo, basta kayo pumapasok. Papakinggan niyo muna. Know your facts. Research.
bago kayo magsalita. Hindi ba sinabi na nga ho natin nun? Ever since, hindi ba ang linya natin? Hindi porket nagsalita si Presidente ng kanyang personal na hinaing sa ginawa sa kanya ng ABS-CBN. Hindi ibig sabihin, siya ang magiging dahilan ng hindi pag-renew. Sapagkat, di ba sinabi na natin, hindi naman siya magbibigay ng renewal ang Kongreso eh. At sabi natin, sinasabi kasi, hindi, ang Kongreso, sino ba may hawak niyan? Di ba si Presidente? Sus. Yun siguro nung mga panahon ni Marcos, panahon ni Macapagal, yung dating Macapagal, kahit lahat ng mga dating presidente. Pero kung titingnan nyo, susuriin nyo, itong si Presidente Duterte, hindi ho nakialam sa Commission on Appointments. Hindi ho ba lahat ng mga nominado ng Presidente nung mga nakarang administrasyon, na members of the cabinet, pag na-nominate at na-appoint, sigurado approve. Wala na. Wala ka nang puproblemahin. Pero tingnan niyo si Presidente. In-appoint niya, 4 o 5 yata ang hindi na-aprobahan. Isa dun sino ito? Si Gina Lopez. Isa pa ron yung si dating Secretary of Health. Sino ba yun? Si Ubial. And then si Secretary Yasay dati, yung nasirang classmate ko. Meron pa. Si Tagiwalo, 4 na. Meron pang isa. Isa pang kaliwa. Si Mariano. Sige. Paano nyo sasabihin sa akin, nahawak ni Presidente yung Kongreso at nakikialam siya? Kasi kung pinakialaman niya yon, ay sigurado approve yun. Hindi po ba? Hindi nga siya nakialam. Pinabayaan niya, bahala kayo. Sa inyo yan eh. That's your turf. That's your territory. Edi true enough, ayun, di ba, nagkaroon ng mga investigation, lumabas doon, may mga violations. Merong mga compliance, meron din mga violation. But as I said, di ba, pinaliliwanag ko sa inyo, the compliance does not preclude prosecution from violations, subsequent violation. Yun na naman ang nangyari. Okay, hindi sila nabigyan. Hindi po ba? Sabi nung isang senador, yun daw ABS-CBN, walang tax liability. Ang problema, gaya nga ng sinabi natin sa inyo, yung senadora yun, yung nakakulong, yun ang sinasabi niya. Ikaw naman, Senadora de Lima, paano mo man masasabi yan yaong ka dyan sa laog kang kulungan, dahil mo aram ang facts. Garo ka man bang abogado? You have to know the facts. You have to research. Kaya nga ako, hindi ako nagsasalita. That's why, sabi ko kay Senador Bongo, can you give me certain documents where I will go over it and read? Para meron tayong basis. Hindi ba? Ganon din ang ginawa ko kay General Parlade. Hindi ba? Bumabanat. Binanatan si General Parlade. Ako naman, hindi ko naman alam kung anong exactly yung news report. So I had to read the entire news article. Nakita ko naman, wala namang masama. Hindi ba pinagtanggol din natin yung inquiry reporter. Dapat ganyan tayo. Hindi po pwede yung basta tayo, porket kalaman, banat. Hindi po pwede yun. Hindi ho tayo uunlad. Walang mangyayari talaga sa atin. Para tayong mga talangka at mga, anong tawag nun? Crabs. Mga alimango. Hindi po ba? Kaya, kailangan tayo palaging maingat. Tandaan nyo, si Presidente, not because he is President, you will deprive him of his right to express his own views also, or his own thoughts, or insights, or his displeasure, or disagreement with certain things. Pero hindi ibig sabihin, pinakikialaman niya ang Kongreso. Ilan ba ang miyembro ng Kongreso?
300? Sus Marios, paano mo naman makokontrol yun? May kanya-kanyang sarili. Diyan lang sa Senado, 24 lang sila. Hindi pa sila nagkakasundo eh. Hayaan nyo na. Pabayaan natin tumakbo yung proseso. Palagi yung si Presidente, tandaan nyo si Presidente, ito ang tanda niya ng Presidente. This President cannot tolerate any kind of oppression. Yung pang-aapi, ayaw niya yan. This President, Rodrigo Roa Duterte, cannot tolerate also corruption. Pero, hindi porket sinabi mong corrupt yung ganito, paniniwalaan ka agad ni Presidente, abogado yan eh. Lahat ng abogado, nag-iisip, papaimbestigahan niya muna yan, silently, secretly. At pag nakita niya na merong probable cause, yari ka sa kanya. Ayaw rin ng Presidente ng droga. Nako, hate na hate niya ho yan, yung drogang yan. Ayaw niya rin ng kriminalidad. O, kita niyo yung Davao, once the hotbed of criminality and rebellion, look at it now because of him. O, kaya nga naging presidente yan yun ang kanyang naging modelo. Kaya humanga ang sambayan ng Pilipino. Kaya yun yung kaugnay dun sa revival ng prangkisa. Sinasabi naman ni Speaker Lord Alan Velasco, mukhang wala na tayong oras dyan, dami nating inaasikaso. Siguro sa susunod na kongreso nyo na lang pag-usapan yan. Sabi niya, we have a lot of things to do and we have to finish yung mga priority measures ng Duterte administration para matulungan natin to si Presidente. Ma-fulfill niya yung kanyang mga promesa sa kanyang kampanya bago dumating yung 2022 elections. And on top of that, sabi ni Speaker Alan, we would like to see the passage of Bayanihan 3, pati na yung ibang economic bills, para ma-rebuild natin, mabuhay uli natin yung ating Philippine economy. Na alam naman natin sinira nitong pandemya para ma-rebuild natin yung buhay ng ating mga kababayan. Yan naman daw mga dating hearing sa House. Matagal na at malalim yung diskusyon dyan. Kaugnay sa prangkisa ng ABS-CBN. At kung anumang mga naging paglabag nito sa saligang batas, lalo na sa foreign ownership, pati yung paglabag sa mga labor laws, at pati na yung paglabag din sa terms ng legislative franchise. So, hayaan na po natin ng Kongreso. Samantala, itutuloy daw nila diyan sa House of Representatives yung sinimulang investigasyon. Kasi ito actually may investigasyon na po rito sa sinasabing tax liability ng ABS-CBN. Yung pong Lopez Group of Companies may utang daw sa DBP. Kaya tutuloy, basta alam nyo, tuloy nyo na lang ang investigasyon. Kung anong totoo, hindi ilabas nyo. Kasi sinasabi naman ng Lopez Holdings Corporation, wala naman kaming unpaid obligations. So, dapat, alam nyo, sa batas, the one who alleges must prove. Since sinasabi natin na may tax liability ang ABS-CBN, prubahan. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng investigasyon sa House. Para malaman natin, magkaalaman na. Samantala, yung Court of Appeals naman, meron nung demanda na nakabinbin sa kanila na dinismiss nila yung petition o yung appeal ng ABS-CBN kaugnay naman sa dalawang empleyado nila na dinismiss nila ng labag sa batas. Nanalo yung, madali sabi, nanalo yung dalawang empleyado. Nag-apila sila. Pero denied for lack of merit
yung certioraring final nila. Ito yung mga empleyado rito, si Ellen Lagat at si Munet Soriano. Kasi daw, illegally dismissed sila, hindi pa sila binayaran ng overtime, wala pang 13-month pay, wala pang incentive leave pay, wala pang holiday pay, pati attorney's fees, wala. O kaya, sabi ng Court of Appeals, denied. Sapagkat ang Broadcasting ABS-CBN daw nabigo to discharge its burden of proving that the National Labor Relations Commission, na nanalo sila ron committed a grave abuse of discretion. Kaya dinina yung petition ng certiorari questioning the decision of the NLRC. O naalala tuloy natin, meron tayong nabasa at nagpadala sa atin yung 13-month pay yata o yung sa Channel 13. Ako, nagre-reklamo din yung mga empleyado sa Channel 13. Di ba government station ng Channel 13? Kaya, ang ginawa ho natin nirefer natin sa PCOO. Kung ano na nangyari doon sa kaso yun. Yung mga problema ng Channel 13 employees. Bakit kasi hindi pa pagbili itong Channel 13 na ito sa pribado para magamit? Parang hindi naman nagagamit. Parang white elephant ito. Siyempre, you have to maintain the studio. You have to pay the employees. Kung nalulugi, ibenta na lang natin. Hindi po ba? Nasasayang lang. Anyway, dito naman sa isang editorial ng Philippine Star, kailangan daw magtagumpay tayo sa pagkuha ng mga puso at isipan ng mga kababayan natin para manalo tayo laban sa armadong rebelyon. Tama naman siya doon. Wala namang mali doon sa sinabi niya. Kaya lang, binabatikos niya nga itong si General Parlade. Dahil palagi daw itong under fire for red baiting. Alam niyo si General Parlade, faithful siya sa trabaho niya. Once lang naman siya nag-overboard, yung binabanggit natin kanina tungkol sa news writing na straight. Pero binanata niya at trinete niya ng demanda. Pero nag-apologize naman siya. So, tapos na ho yun. Kaya, outside of that, lahat ng mga ginagawa ni General Parlade naman, sang-ayon tayo. Kailangan talagang masigasig yung paglaban natin sa mga armadong rebelyon. Hindi pa pwedeng mananahimik tayo, pati na yung mga kaalyado nila. Kaya ini-expose yan ni General Parlade. Anyway, mukhang palagi tayong kinakapos sa oras. So, makikiusap na naman tayo sa inyo na tayo po ay magsuot ng ating face mask. Very important. Papansin nyo, palagi tayo nagpapalit ng mga face mask Yung iba, hindi na yata nagpapalit. Kailangan papalitan nyo. At baka mamaya, araw-araw nyo ginagamit yan. Kung ano-ano ang dinadaanan natin, baka mamaya nahawaan na. Magsuot din kayo ng face shield. Meron nagtanong sa atin, Sir, may panukala na doblein daw ang face mask. Sang-ayon ba kayo doon? Kung sa tingin mo, okay, makakatulong sa'yo, magdalawa ka ng face mask, wala namang masama doon. Kaya lang, baka mahirapan kang huminga. Basta anything that will help prevent the transmission of disease from one to you, edi gawin mo. Bukas Sabado, huwag niyong kakalimutan. Kaya, Sabado na, 13 pa, 13, the day before Valentine's Day. Anyway, huwag niyo kalilimutan din, paglabas niyo sa inyong mga bahay, observe the 2-meter distance. Yung, alam niyo, gawin niyo yung conscious ba kayo? Pag nakita niyo, layo ka agad kayo. Ako sinasabi, op, pati nga yung mga picture taking
Although, alam niyo naman, picture taking, seconds lang naman yon. Kaya, karamihan sa nagpi-picture taking, magkakatabi. Pero ako, kasi siguro nayayamot na sa akin yung mga nagpapaselfie sa akin. Oh, teka mo na. Yung face mask. Maglayo kayo, lumayo kayo ng 1 meter. Oh, pero gawin ho natin yan. Ano na, abandon of caution is much better than abandon of recklessness. Hindi ba? Oh, tapos, ano pa? Ay, huwag niyong kakalimutan maghuhugas kayo ng mga kamay, ha? Pagdating niyo sa bahay, o kahit nandiyan kayo sa labas, pag pumasok kayo ng bathroom for personal na kailangan ilabas nyo, o maghugas kayo ng kamay. May sabon naman doon, mayroon pang mga alcohol sa loob eh. And of course, don't forget, ito talagang 100% to ito. Pag malakas ang inyong katawan, malusog kayo, ay mahirap dumapo yung kahit na anong sakit. Kaya, kumain tayo ng mga masustansyang pagkain. Yung hindi yung nagdadala ng sakit. Eat a lot of vegetables, fruits, drink a lot of water, exercise, ano pa, sleep well, sleep at least 8 hours a day. Expose yourself to sunlight, vitamin D. Drink vitamins. Oh, yun. Maniwala kayo. Okay, lately, alam niyo bang iniinom ko ngayon? Iniinom ako ng maraming, yun yung orange juice. Naku, ginagawa ko talagang juice yun. At saka yung buko. Oh, buko juice. Yung talagang masarap. Okay, tingnan nyo. Malusog tayo. Hindi tayo nagkakasakit. Every swab natin, palagi negative. Tataka nga sila eh. Palagi naman tayong lumalakad. Eh, ganun talaga. Kailangan malakas. Palakasin natin ang ating mga katawan. Anyway, ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Hanggang bukas. Kanina, alas 2 tayo, di ba? Mag-alas 3 na. Eh, bukas alauna naman tayo. 1 to 2. Kasi Sabado, pati Linggo. At hindi lang tayo Facebook, nasa PTV4 din po tayo. So magkita muling tayo po bukas at nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses, let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.